na sinabi si Jesus na ma-relate natin sa Daniel, sa Daniel na libro. Kailan mangyayari itong Great Tribulation na sinabi dito sa Matthew at makulit natin sa Daniel chapter 12. Sabi dito, sa Daniel chapter 12 verse 1, at that time, Michael shall stand up. So si Michael, kilala natin si Jesus Christ niya, mag-stand up siya. Bakit kaya siya mag-stand up? Sabi dito, the great prince who stands watch over the sons of your people. So, darating na panahon mo na si Miguel, si Jesus Christ na laging tumitingin sa atin at prepare sa atin. Darating na patayo na siya. At sa kanyang pagtayo, sabi dito, and there shall be a time of trouble. So, sa pag-stand up niya, may time of trouble. Sabi dito, such as never was since there was a nation. So, magkapareho na. Doon sa Great Tribulation na hindi pa nangyari muna nung paglalang at di na mangyari pa ulit. Ito din, time of trouble na hindi pa nangyari kahit pa nagsimula na ang mga nasyon na nag-exist. So, similar ang time of trouble at Great Tribulation. Diba lang ang lingwahe ginamit. Sabi dito, even to that time. And at that time, your people shall be delivered. Everyone who is found written in the book of life. So now, ang Great Tribulation, time of trouble, magkapareho lang yan siya. At mangyayari yan pag si Michael nag-stand up na. Kailan mag-stand up si Michael? Sa pag-close na provision. Darating na ang pag-close of provision, tatayo na si Michael. At sa kanyang pagtayo, and then ma-implement na yung decree, Sunday law decree. Pag ma-implement na yan, hindi na mapigilan, kahit kung nasa itaas, hindi na mapigilan, implement na siya sa mga tao. At ang di sumunod, harap sa great time of trouble. Great Tribulation. Ibig sabihin, mayroong persecution na mangyayari. So, yun ang time of trouble. At ang time of trouble at Great Tribulation, tinatawag din niyang Jacob's time of trouble. So, at least may pinala natin, pareho lang yun ang Great Tribulation, time of trouble, Jacob's time of trouble. So, kung maintindihan natin ang Jacob's time of trouble, maintindihan natin anong mangyayari. So, sa time ni Jacob, naka-experience si Jacob ng Jacob's time of trouble, nung pauwi na siya, pabalik kay Isaac. At may pinadala siya na magtingin doon sa kay Esau. Pabalik kay Esau, plan kay Isaac. Tatay naman sa Isaac na. Si Esau yung kapatid niya. Pag sabi niya sa kanyang utusan na pumunta doon, then nabalitaan niya si Esau, nakaready na with his soldiers. Na pag dumating si Jacob, patay si Jacob. Bakit? Kasi hanggang doon, galit pa rin ang kanyang kapatid. Mga 20 years na. Mga 20 years. Imagine, 20 years na, galit pa rin si Esau kay Jacob. And sa nabalitaan na ni Esau, napabalik si Jacob, nag-ready na siya ng kanyang mga sundalo. Bakit? Para patayin si Jacob, kanyang kapatid. At kung may kasama si Jacob, mapatay din. So, nagplano na si Jacob, sabi niya, atin natin ito sa dalawang grupo. Yung mauna, at least kung ma-persecute yung una, may survive pa, matakas pa. Pero hindi kaya ni Jacob. Struggle si Jacob. Nga kung gano'n ang mangyayari, patay pa rin sila. Nagkada pa rin ang kanyang buhay. Wala nagawa si Jacob, mga kapatid. Pumunta siya sa sekreto na part sa saan sila naka-chambo. Then nag-pray siya sa Panginoon. Hindi niya kaya ang trouble. So, ibig sabihin, ang trouble pala, mga kapatid, it's a trouble in mind and heart. Trouble siya, una kasi papatayin, pero it affects sa kasing-kasing sa mga. So, nag-struggle na si Jacob. Struggle na siya. Kung wala ang blessing ng Panginoon, walang